Okay, so pakinggan na po natin ulit si Joey. The mainstream media is actually not doing any favor to Eman and to the family of Eman. Bakit? By dragging the DDS in the picture. Well, clear lang natin sa public postings kasi ni Eman, dun sa community niya sa IG, she squarely blames the DDS for bullying her. This is public record already. Facts na to, Joey. So, there is no more talking points. Pero kasi ang fundamental argument ni Joey dito, or yung pinaka-talking point dito, is the DDS versus the mainstream media. Yung pagka anti-DDS fundamentally ng mainstream media, which is, I don't think na tama. Kasi pagka pinanood mo naman yung mga karamihan sa mainstream, GMA, ABS, mga politically neutral naman sila. Kumbaga, binabanatan nila yung kabila, binabanatan din nila yung kanan, di ba? Sila yung totoong mga banateros for that effect kasi wala silang kinikilingan. Pero, siguro, it is well known, halimbawa, ang ABS-CBN, supporter sila ng Pink movement. Di ba? Makikita naman natin yan kasi most artista sa Pink nasa ABS. And si Vice is very outspoken siya against mga Duterte politicians, di ba? So, doon siguro niya kinukuha yung hugot niya. Pero fundamentally, the news is very neutral. Alam mo kung bakit ko sinasabi to? Kasi nakikinig din ako sa mga vloggers kagaya ni Joey So, alam ko na bias talaga. Kung may mas bias, mainstream or vloggers yun. No question about it. Ika nga, tuloy natin. Making it appear na kaya yung nagawa ni Eman, kaya niya in-unalive yung sarili niya is because binash daw siya ng mga DDS. Pero it is a factor. It is a factor sa kanya. Again, I explained in detail kung bakit nakakaapekto sa utak ng tao yung especially sa mga Gen Z, yung pambabash, okay? Siguro sa atin dalawa na may edad na tayo, Joey, medyo kaya na natin yon. Pero dun sa mga malleable pa yung utak or hindi pa sila fully developed, tulad ng mga Gen Z na nakikinig sa ating ngayon, and yung mga Gen Alpha din, hopefully may mga Gen Alpha dyan, hello sa inyo. So, this is what I'm trying to say here, okay? It is maybe not the main factor, but it is still a factor, okay? And sinabi niya kasi yun It is on public record already that she said it. Punta kayo dun sa IG niya, sa community niya, nandun yun. I think it's pang-4 yata or pang-5 yun. Sinabi niya yung mga DDS threatening her. This is not a matter of opinion. It's a matter of fact na sinabi ni Joey, ni Eman yun. So, wag mong gawa ng talking points, Joey. Yung problema kasi kay Joey kasi, she's trying to defend a indefensible position already. Why? Kasi nga, kumbaga dying breath na nung tao to Kumbaga nandun yun, kasama yun sa final lore niya. So nakakainis lang na hanggang ngayon yun pa rin yung sinasabi niya, okay? So kasalanan ba ng DDS? Kasalanan ng fanbase nyo yun kasi toxic naman talaga yung fanbase nyo. Totoo naman yun, ako I experience that every day. Ang iba lang sa amin ni Eman siguro, ako na-handle ko kasi matagal na ako sa social media so mas yung desensitized na ako sa ibang mga banat ng DDS. Pero does it affect me somewhat? Somewhat, of course. Lagi naman may effect yung sinasabi Pero ang sinasabi ko lang, different people has different strokes. Ngayon, kung ang mainstream media is pointing a obvious fact out, walang problema doon. Hindi kasalanan ng mainstream media magkaroon ng fair reporting. Kasi it is there. It is publicly posted sa kanyang community post, 'di ba? Hindi ko maintindihan kay Joey kung ano yung hindi niya magets dito sa sitwasyon na to. No, fundamentally, no one is blaming the DTS. But to say na hindi factor yung mga katoksikan ng mga DDS is wrong. Na mali yun. Yun yung mali. Yun yung kasinungalingan. Yun yung katangahan. You should squarely take the blame kasi nga toxic naman talaga kayo. Ikaw napaka-toxic mong babae ka. Tsaka yung kasama mong lalaki.
na si Sas. Kaya ko makipagtoksikan kasi kumikita ako sa inyo eh, 'di ba? Kada post ko may bayad. Sa mga social media platforms. Okay, ako 'yun. Pero yung ibang tao na ginagawa nila tong social media to express themselves and ang main line nila dito is to get validation. Talaga maapektuhan sila, Joey. You have to take that in account. At saka itong mensahe na to, hindi na to para kay Eman eh. Hindi rin ito para kay Joey. Kasi mga kultado ni utak ni Eman eh. Ni Eman, nitong si Joey. Si Eman naman, she cannot respond anymore. I'm talking to the DDS crowd na napaka-toxic nyo kasi naman talaga. Toxic kayo, aminin nyo sa sarili nyo yan, na toxic kayo and bumoto kayo ng mga maling politiko. Kaya nandito tayo sa sitwasyon na to. You have to accept that. Kasi nga, may mali eh. May mali sa sistema eh. Tapos i-insist nyo pa rin na tama yung ginagawa nyo. Ako rin, aamin ako na hindi rin ako perfecto na social media influencer. Pero, inaayos ko ng inaayos. Natututo ako. Kasi number one, professionally, I am a teacher. So, kailangan ko na i-refine yung aking galawan. Kung may maling nakikita yung tao sa akin, okay, sige, ibahin natin. Ano yung mali? Ito yung mali. I take criticism. This is not just a criticism. This is already a matter of fact, Joey. There is no more arguments to be made. For you to make a 27-minute video na pinakinggan ko talaga, it's quite disappointing. Na hanggang ngayon, talking points nyo pa rin, na sinabi nyo sa akin dati na wala, ang inyong linalaban dito. Kasi ang talking points dito kasi, mainstream media is biased towards the DDS. And ito yung isang instances no, don't twist it. Don't twist it, wag. Kasi, kayo yung nagdi-disservice sa family. Nireklamo ang DDS community ni Emma nung buhay pa siya. 'Di ba? Oh my God, tuloy. Definitely, we do not agree with the politics of Eman. And Eman herself was not respectful at the time. Bakit naman kailangan maging respectful ni Eman kay Rodrigo Duterte? Ano ba yan? Requirement ba na respetuhin si Duterte ng mga tao? Of course not. It is not a requirement of Eman to be respectful to anyone that she deems not worthy of her respect. Tandaan nyo, respect is earned, not asked. Bakit ko rirespetuhin yan si Duterte? Kung ako ay naniniwala, kung ako ay alam yung ginagawa niya at umamin na rin yung Tatay Digong nyo na pumapatay siya ng tao, out of trip niya lang or gusto niya lang ilagay yung batas sa kamay niya, I will not respect that person. Eman is in the right. Tama si Eman not to respect this person. Kasi ang problema, can Eman argue for herself? I apologize. I honestly apologize to everyone. To everyone na tingin nyo ginagatasan ko tong sitwasyon na to. I wish ganun lang kadali ito. But it's more fundamental sa akin. Kasi I'm trying to, number one, at least yung dignidad nung paniniwala niya, gusto kong suportahan hanggang dulo. Kasi nagigets ko yung bata eh. Gets ko siya eh. Alam ko kung bakit siya natutuwa because of the arrest of Rodrigo Duterte. It's because she knows na may ginawang mali yung tao and people are going to get justice. It's just a simple empathy na pinapakita niya. And then all of a sudden, you're going to make it about politics. You're going to make it hindi nirespeto si Duterte. Why? Duterte doesn't deserve respect. Respect is earned, not asked, Joey. Come on. Hindi yan santo. Hindi yan Panginoon. If a person doesn't want to respect Rodrigo Duterte, that's on them. Huwag mong i-demand. Ang kapal naman ng mukha mo, Joey, hanggang dulo. Hanggang dulo talaga, men. Like, ako, pwede nyo akong ano-anuhin dyan sa mga debate na yan, pero not this person. Please. Please, wag. Grabe, ang kapal ng mukha talaga. Anyway, I just wanna end there kasi I don't wanna go off tangent rant na naman dito. Kasi it's quite disappointing. Okay, tuloy natin. When he had an opportunity to show respect to other people.
Yung buhay ba ng mga pinatay ni Duterte, nirespeto niya ba? The EJK victims, did they get any respect? Did he respect due process? Tandaan mo, umamin yan. Umamin yan na pumapatay. Umamin yan na may Davao Death Squad. No, bro folded to zero pressure. He said it himself. He said na bilisan nyo. He said na sisipain niya yung ICC. Now that he is just becoming now he is just made accountable, and then you attack the people who disrespected Duterte all of a sudden. Parang maling-mali yung ginawa ni Eman. Come on, Joey. Be a little bit human. 'Di ba? Yun lang yung ina-ask ko eh. Kasi hindi naman kasi disrespectful siya kay Duterte. Siguro, you can make that argument of disrespect sa akin. Pero not to Eman. Iba yung gravity nung banat niya sa banat ko. Literal, quite literally. Nag-celebrate lang siya because the man deserves that. He asked for it. And when he got it, you all of a sudden attack the people who felt happy for those people na nawala yung buhay because of the EJK and all na ginawang kalokohan ni Duterte. Duterte is not a saint. No. Between Eman and Duterte, I would pick all day si Eman to be canonized. Such... So, nung time na galit yung mga tao sa Nepo Babies, nadadamay siya. And it's not purely DDS. But what I don't understand is... kasi nga, sinabi niya sa community niya. Tingnan mo kasi yung facts, Joey. Don't rely on your brain. Kasi kulang yung brain cells para mag-figure out nito. Basics muna. Tingnan mo muna kung ano yung nasa community post niya. Tingnan mo kung ano yung mga pinost niya. And then make a logical conclusion, logical argument on the matter. Para kasing kulang ka dun eh. Mahina na nga sa comprehension, mahina sa research, mahina sa logic, mahina sa intelligence. Saan pa tayo? Malakas ka lang sa talking points nyo kasi kultado na yung utak eh. Sarado na eh. Wala na talaga eh. Parang... Anyway mga lods, I'm done with this issue. I just wanna move on here. Pero I cannot let this person talk shit about kay Joey, kay Emma na walang at least konting bawi. Kasi I really would like to defend her for even for the last time. Yun lang naman po yung sa akin for today kay mga lods.